Good morning guys. Kasabong mo sa Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, sa aking YouTube channel, Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga nito ngayon, magbigay naman kunting tips, sample puriba sa inyo tungkol sa kaalaman ko na pinagdaanan ko tungkol sa pag-alaga sa isa natin ka mga manok na gagamitin natin panglaban sa mga sabong toxic mula sa pagpalaki hanggang nagkaroon ng mga sakit-sakit. Ibahagi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ang para pamaraan ko kung paano ko manatiling malakas malusog ang manok na hindi maging bansutin, hindi maging sakitin, hindi maging kayatin. Bago ko pasabong ipagpatuloy ang lahat, maraming salamat talaga sa pagbigay ng support sa aking mga i-upload na mga content tungkol sa karanasan ko sa pinagdaanan tungkol sa pag-alaga ko ng mga sarili kong breed na dating sa labanan sa manok sa sabong. Kasi hiligan ko talaga mula ito siya kasabong ipagpatuloy ko sa inyo. Ito siya 4 months ito siya. Process ko lang yun, ito siya na Boston Sweater. Ito na siya. Buwan na. Papaliwanag ko pala sa inyo kasi nakalimutan ko, pasensya na, yung hawak ko pala kahapon, yun ang sumunod dito. Ano pa lang yun, yung tawag nito 2 buwan pa lang yun, mahigit yung hawak ko kahapon. Ito ang sinundan. Ang linyada din doon, Boston Sweater pa rin yun. Kasi ang pinadami ko kasi mga linyada, ito sila nga Boston Sweater at saka ito ang kahiligan kong mga kulay sa pagkapula na gagamitin kong panglaban. Dito sa linyada na ito, kayang hindi ko ito nawala-wala sa katagal ko ng ginagamit. Kasi lamang ako sa panalo kaysa talo. Iyan ang pinag-alaga natin manok. Hindi naman pagwapuhay ang pagmumukha sa manok na kapanalo niya. Ang maidagdag ko pala sa inyo, sinasabi ko sa inyo na ang pag-alaga nating manok, kahit ano kalinis, kahit kaano ka magaling mag-alaga natin, hindi maiwasan na mayroong magkaroon sakit. Kahit ano ka kompletong vitamins yan, kahit nakabakuna, kasi ako nagpabakuna naman talaga ako kung maramihan na ang sisiw ko. Sinusubukan ko lang naman lahat ang mga gamutan kung ano talaga katotoo. Kaya ang kinukontin ko sa inyo kung paano yan sa unang mga nasa ilalim na sa mga upload kong video kung paano ang pamaraan, kung ilan lang ang piraso ang sisiw natin, ang gagamitin natin kung hindi na baksinan, hindi na bakunahan ng mga anti-bulutong. Tinuturo ko na yan. Katulad nito, ito ang hindi natunawan pala na huling-huli siyang bumaba sa dapuan niya. Napansin kong huli siyang bumaba, medyo tamlay, pagbaba niya ayon kumain. Binigyan ko yung pagka yung makasama niya, kainay na busog na siya, hindi nga kumain to. Hinuli ko kaagad o ikinulong kasi kabisado ko na kasi ang gamutan, ang sit-on niya sa loob. Kasi pag nag-ikot ang isa ka manok, nasabi ko na rin ito sa unang video ko, na ituro ko na paano gamutin. Pag nagkulay verde na may halong konting puti, yan sigurado ang sit-on niya nasa loob ng kalabas din sa iyo. Ito na siya. Tingnan niyo, pulang-pula kaagad ang mukha. Kasi napansin ko ng umaga, pagkahapon sinusubukan ko siya kaagad. Ganun ang proseso dapat pag mag-alaga tayo ng manok. Huwag natin na hayaan muna na lalala bago natin gamutin. Huling-huli na ang lahat. Kung payat ng ating manok, putlain na, saka pa natin gagamutin. Mas maganda nga pagsimula pa lang, gagamutin natin kaagad tulad ng ginagawa ko. Hindi siya nababansot, hindi pumayat ng gusto. Kung munipis man siya, ang tawag niya, ang pitso niya, mabilis lang makarecover. Tulad dito,
Kasi na, pinagapan ko kaagad. Yan ang ginagawa ko. Na ang aking mga manok na sabi ko sa inyo nga mapanatili ko mula sa liol, sisiw pa lang hanggang sa paglaki na malusog ko na kawan dahil sa pag-alaga ko ng manok, hindi lang ako kay alagang-alaga lang. Pinagmasdan ko yan isa-isa kasi ako mismo dito nagpunta dito kahit malayo ito sa bahay ko na ito. Ako mismo nagpunta ng umagang hapon para magbigay pagkain. Pinagmasdan ko ang kilo sa isa ka manok ko, isa ka sisiw ko, kung sisiw ka lang yan. Kung ano ang naramdaman. Kasi ang isa ka manok kapag may naramdaman, ibang kumilos sa walang naramdaman para din tayong tao. Pag iba ang pakiramdam natin, medyo tamlay tayo, parang mahina tayong kumilos. Yan, ganun din ang manok. Pati sa paghakbang paglakad niya, mapansin natin yan na iyan magkasakit yan. Obligado tayo nga ihiwalay din natin sa grupo, gagamutin na natin yan. Yan ang ginagawa ko mismo. Yan ang maibigay ko tip sa umaga sa inyo kayong mga baguhan pa lang, dahil sa pag-alaga ng manok, importante dito marunong talaga tayo makiramdam sa isa nating kaalaga. Parang manatiling magpula ang mukha, hindi putlain, hindi payatin, hindi mababansot ang ating mga alaga. Yan lang, sana mayroon tayong magpulot o matutunan sa umaga na ito ngayon na sa pag-alaga natin ng manok. Importante dito na marunong tayo magmatsyag, magtingin-tingin sa kanila kung alin ang medyo magkaroon ng sakit, agapin natin para nga manatiling malusog, malakas ang pangatawan sa ating mga alaga. Yan lang, bukas ulit naman ibang topic na ipapaliwanag ko sa inyo. Ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat, sa aking subscribers, sa aking mga followers, sa aking viewers, sa pagbigay nyo support sa aking mga content i-upload na kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Yan lang, bye-bye.